Guys, ito paling pabahay na pinagawa ni Yorme. Ito, yung condominium, laki oh. Dalawa yan, condominium 1 at condominium 2. At syempre, magpapalipad tayo ng drone, papakita natin kung gaano kaganda itong condominium na pinagawa ni Yorme. Yan na. Tara, samahan niyo po ako at palipad tayo ng drone. 1, 2, 3, go. Bakit may bayad sa condominium? Hindi, yung 2,000 na binabayad nila, pera din nila yon. Kasi ganito yon. Ayaw ko kasi nilang maibenta nila yung unit, no? Yung ginagawa ng iba. Kukunin, tas ibebenta. Oo, kasi gusto ko naman proteksyonan yung taxpayers' money. Okay. Tinaasan natin yung kalidad ng pamumuhay nila. So, ingatan na nila. Ngayon, lahat baka ng 2 bulig. No? 2,000. Buwan-buwan. Halimbawa, isang araw, yumaman ka. Napag-aral mo anak mo, masenso kayo, ayaw mo na doon. Halimbawa, after 10 years, so that's 2,000 times 12, 24, that's 240,000. Ang nabayad mo sa gobyerno. Isosoli ko pa siya. So hindi bayad yun? Hindi. Binibigyan lang kita, tinuturuan lang kita mag-impok, na at maging responsable sa alam sarili. Nila yung ganun? Yes, alam nila yon. Sa basic community, condominium 1, but 2,000 pesos, magkano upa sa board, yung boarding house? Kahit mga 2,500, ganun. 2,500, sa squatter pa nga. Isang bulig 2 bulig Tapos yung mga nangungupahan, 7,000, 5,000. So they don't pay at all. Parang time deposit lang nila yun? Yes. Akin lang ang interest bilang gobyerno. So, yung interest naman ito, noong mga pera nila na ito, ito naman ang gagamitin natin pang maintenance ng mga pabahay nila. Kasi isa sa pinakamahirap na ginagawa ng gobyerno is mag-maintain ng mga proyekto. Palpak ang, I've seen it. Pumapalpak talaga tayo bilang gobyerno pagdating na sa maintenance sa mga ginagawang building. Ayoko naman mababoy. Mawawa naman yung So yung 2,000 binabayad nila, papasok nyo sa bangko, yung interest yun ng pang-maintenance. Yes. For example, i-invest natin yung pera nila. Gobyerno mag-i-invest. City government. Kanino mag-i-invest? ROP o Republic of the Philippines. Saan ka nakakita? Squatter, pinauutang national government. Kasi bumibili tayo ng bonds. Pasensya na, Yorme, Ang lupit pala ng utak ninyo, Akala ko puro sayaw lang kaya niyong gawin, Hindi, ito yung mga bagay na siyempre minsan hindi naiintindihan niya ng tao. Kaya I'm really hindi na-explain, ito? Mahirap talagang intindihin yung ganung bagay. Pero at least, na kapag may pagkakataon yun, sinasabi ko saan mapupunta at bakit. Ngayon, pinaka-importante sa lahat ng yun, pwede silang tumira doon habang buhay. Habang buhay. Hanggang gusto nila? Hanggang gusto nila. Okay. Hindi nga lang nila pwede masabing, kami may-ari nito, ibebenta ko na. Basta bawal ang ibenta? Hindi mo maibebenta. Bawal ibenta. Kahit naman yung sa ibang gawain ng gobyerno, bawal ibenta. Pero naibebenta. Pero yung mga kaliwang grupo, nabebenta yun Kaya mo sila. Pag-usapan natin yan maya-maya. Basta tayo, sinigurado natin, ikaw, banat bay, nagbabayad ka ng buwis. Yung buwis mo pumunta sa gobyerno. Yung buwis mo, binigay sa tao through services. Okay. So, I want to protect that tax. Para ikaw naman ganaan, ay hindi naman pala binalahura ng gobyerno yung pinaghirapan kong buwis. Okay. So, itinaas yung kalidad ng pamumuhay ng kapitbahay ko na mahirap. Pero yung buwis ko, protektado. Now, with that, lumalaki ngayon, yumayaman ngayon ng Maynila. Pagdating sa asset, kasi it's an asset of the city, yayaman at yayaman ng isang lungsod for that matter. So, it's really more on financial engineering, sort of saying. Ayan guys, napakinggan natin si Yorme, At ito pa isa pang mga pabahay ng gobyerno ito. At dito yan mismo, malapit mismo sa may Smoky Mountain. At nakikita nyo, ito po kasi Smoky Mountain, ngayon nabundok na po siya. Yan. Ito po, dito sila nakatira dati. Yung ito may mga condo unit na dyan. Yan. Naibigay na po yan sa kanila ng gobyerno. Ang kailangan lang po talaga niyan, i-maintain nila yung kalinisan dito sa lugar na to. At makikita nyo itong kabundukan na to, tinutubuan na ng mga halaman, mga puno, na ating ipinapakita sa inyo. Grabe po pala si Yorme, Ganito niya kamahal yung kanyang mga nasasakupan.
Talagang napakaganda mismo yung condominium 1 and 2. At syempre itong mga unit din dito. Swerte rin po kasi nila na meron silang sariling bahay na rin po dito. Na hindi ka nangungupahan ng mahal. Yan. Dahil sabi ni Yorme ay kung ayaw mo na, isasauli rin yung pera na iyong naipon. Ganun po mangyayari yan. Yan, like and comment and share. Dito po sa ating pinaka-latest update na pinapakita natin yung condominium 1 and 2 na ginagawa na po, no? Na gawa na at may mga nakatira na dyan. At sa mga inarap ay mag-interview tayo dyan. At papakita natin siya sa inyo kung gaano kaganda mismo yung condominium na ginawa po mismo ng ating Mayor Isko Moreno. Yan, sa Road 10 pinapakita rin po natin yan. May update tayo dyan. Yan, tuloy-tuloy po nating ipinapakita yung mga progress dito, no, sa Manila. Yan, sa ating mga viewers, subscriber, maraming salamat sa ating mga viewers na lagi nang sumusuporta sa ating channel. Na sana dumami pa po yung mga ganitong pabahay ng gobyerno, no, na maliit lang po yung kanilang binabayaran, na in the future hindi na po mismo mahirapan kasi alam po natin dito sa Manila napakarami pong squatter area po dito. Yan po ang realidad po dito sa may Manila. Yan, at ginagawa naman po ng local government at national government yung ganitong mga pabahay. Pinakita lang po natin yung pinaka view at dito rin po mismo, yan. Ayan, nakita nyo may swimming pool pa dito, no? Yan, no? Yan, dyan yung mga nagpa-practice yung mga swimmer natin. Yan, ganito na po ang lugar na to dito. Ayan, no? Yung mga swimmer natin nandyan din. Ayan, isa rin po natin makikita dito mismo katabi rin po niya yung katayan ng mga hayop. Ayan, oh. Yung mga baboy, baka. Ayan, pinagawa rin po ito ni Yorme. Ayan, ayaw kasi na makita ni Yorme na nasa lapag lang po. Ayan, ito po yun. Ayan. Isa rin po yung pinagawa dito ng ating local government na para masaayos yung ating mga katayan ng mga hayop, no? Mga baboy, baka, manok, diyan mismo. Ayaw kasi niyan lang makita ni Yorme doon sa inilalapag lang sa mga simento, no? Yan mismo, naka-tiles yan, ganyan kaganda ang pinagawa. At makikita dito sa may road 10, dire-diretso yan. Ganyan po karami po ang squatter area po dito. Yan. At yung pinakagitna ng road 10 ay abangan natin sa mga hinaharap dahil magkakaroon na po yan ang Skyway po. Magkakaroon ng Skyway yan dire-diretso sa Rojas Boulevard papunta po sa may New Manila International Airport. Ginagawa na rin po yan. Abangan po natin in the future ang magiging update natin dyan. Ay nakita natin, no, mayroon na nagbubuhos na po ng mga simento dyan. Dire-diretso yan papuntang Manila Bay. At nakikita nyo po kung gaano karami ang mga nakatira dito. Talagang overloaded na yan, punong-puno na. Kaya dito sa area na to, pag nagkasunog talaga ay grabe, damay-damay na po talaga. Hindi po maiwasan yan. Yung nakaraan lang po may nangyari na sunog dyan. Ay ingat-ingat na lang po. Ayan, like and comment and share dahil napakita po natin yung mga progress na po dito, no? Yung mga housing project na ginagawa dito ng ating local government sa pangunguna ni Yorme Isko Moreno. Pagbabalik po niya ay eto, makikita na po natin yung loob niyan. Yan, isa sa mga kanyang pinagawa ng time ng pandemic. At eto na, oh. Eto na yung pinaka-progress na nakikita natin. Yan, napakalawak po talaga ng Manila at napakarami na population at talagang kailangan na dumami pa po yung mga gantong housing project
para mas hindi mahirapan ng ating mga kababayan dito po sa May Manila. God bless.